Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig. Isang usaping yayanig sa politikang pandaigdig ang ating tututukan ngayon. Ang pabago-bago at biglaang pagbaliktad sa mga patakarang panlabas ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos hinggil sa Iran at Ukraine ay lumilikha ng malaking kalituhan at kawalan ng katiyakan sa buong mundo. Mula sa agresibong pagbabanta patungo sa diplomasya at mula sa malamig na pakikitungo patungo sa biglaang pakikipagkaibigan, muling sinusubok ng kaniyang estilo ng pamumuno ang katatagan ng mga alyansa ng Estados Unidos. Sa katatapos lamang na pagpupulong ng NATO na ginanap sa Ankara, Turkey, mariing binatikos ni Trump ang mga pinuno ng Iran. Tinawag niya ang mga ito na sinungaling at marahas, kasabay ng kaniyang formal na pahayag na tapos na ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang matinding pahayag na ito ay kasunod ng akusasyon ng Estados Unidos na ang pamahalaan sa Tehran ang direktang nasa likod ng mapanganib na pag-atake sa tatlong barkong pangkalakalan sa katimugang bahagi ng Strait of Hormuz noong ikapito ng Hulyo. Dahil dito, muling sumiklab ang malaking tensyon sa rehiyon. Ngunit ang nakagugulat sa marami ay ang matinding pananalita ngayon ni Trump na ganap na sumasalungat sa kanyang mga pahayag 3 linggo lamang ang nakalilipas. Nang lumagda siya noon sa isang memorandum kasama ang Iran, pinuri pa niya sa publiko ang mga pinuno nito. Sinabi ni Trump na napakadaling kausap at katrabaho ang mga pinuno ng Iran. Inilarawan din niya ang mga ito bilang malalakas, matatalino at hindi ekstremista at sinabing ang tanging layunin nila ay tulungan ang kanilang bansa na umunlad. Malayo ito sa mga akusasyong ibinabato niya ngayon. Hindi lamang sa maaanghang na salita nagtapos ang pagbabago ng ihip ng hangin sa Washington. Agad na iniutos ng Pangulo ng Estados Unidos ang muling pagsasagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Binawi rin niya ang naunang pansamantalang pagluluwag sa mga parusang ipinagkaloob ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos upang makapagbenta ng langis ang Iran sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito, nagbanta si Trump na muling haharangin ang lahat ng daungan ng Iran at pupuntiryahin ang pasilidad na nuklear sa Mount Pickaxe, isang lugar na pinaniniwala ang ligtas kahit laban sa pinakamalalakas na bombang kayang tumagos sa matitibay na kanlungan na nasa imbentaryo ng Estados Unidos. Noong ika-13 ng Hulyo, muling ikinagulat ni Trump ang kaniyang sariling mga tagapayo sa White House at maging ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon ng Golpo. Inihayag niya ang planong maningil ng bayad na katumbas ng 20% ng kabuuang halaga ng mga kargamento sa lahat ng barkong pangkalakalan na dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa kaniya, ang singil ay kabayaran para sa serbisyong pansiguridad at proteksyong ibinibigay ng militar ng Estados Unidos sa mahalagang rutang ito ng langis. Agad itong ikinabahala ng maraming bansa dahil sa posibleng epekto sa kalakalan at presyo ng enerhiya. Dahil sa napakataas na singil, nagbabala ang mga dalubhasa sa paglalayag na maaaring huminto sa pagdaan sa Hormuz ang maraming barko na posibleng magdulot ng malubhang krisis sa pandaigdigang ekonomiya. Agad na nakipag-ugnayan kay Trump ang mga pinuno ng mga bansa sa Golpo upang pigilan ang pagpapatupad ng plano. Sa loob lamang ng 24 na oras, binawi ni Trump ang kaniyang panukala. Una niya itong inihayag sa Truth Social, ngunit hindi malinaw kung dumaan ang plano sa masusing pagsusuri at koordinasyon sa loob ng kaniyang administrasyon. Hindi lamang ang Iran ang nakaranas ng mabilis na pagbabago sa patakaran ni Trump sa mga nakalipas na linggo. Sa usapin ng Ukraine, nasaksihan ng mundo ang isa pang malaking pag-ikot ng kaniyang pananaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa malamig at masungit na pakikitungo patungo sa pagpapakita ng simpatiya. Matatandaang mahigit 1 taon na ang nakalilipas ng magkaroon ng matinding pagtatalo sina Trump, Vice Presidente J.D. Vance at Pangulong Volodymyr Zelensky. Humantong ito sa pansamantalang pagsuspinde ng tulong militar ng Estados Unidos para sa pagtatanggol ng Ukraine. Subalit sa kanilang hiwalay na pagkikita habang ginaganap ang pagpupulong ng NATO noong nakaraang linggo, naging mainit at maayos ang pag-uusap ng dalawang lider. Binigyan pa ni Trump ng mataas na papuri si Zelensky sa harap ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Sinabi niya nakahanga-hanga ang pamumuno ng Pangulo ng Ukraine at napaka-epektibo nito sa gitna ng krisis. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng malaking ginhawa sa Kiev, ngunit sinabayan din ito ng pagdududa mula sa mga kritiko hinggil sa kung gaano katagal mananatili ang mabuting pakikitungo.
Ang pinakamalaking tagumpay na nakuha ni Zelensky mula sa pulong ay ang pagpapahintulot ni Trump sa Ukraine na gumawa ng sarili nitong mga misil na Patriot para sa depensang panghimpapawid sa ilalim ng lisensya ng Estados Unidos. Itinuturing itong isang makasaysayang hakbang para sa industriya ng depensa ng Ukraine at sa kakayahan nitong labanan ang mga pag-atake ng Russia. Gayunman, sa likod ng magandang balita, nagpahayag ang ilang dalubhasa sa militar ng pangamba na hindi ito makapagbibigay ng agarang proteksyong kailangan ng Ukraine. Ayon kay Max Boot, isang kilalang tagasuri na nagsusulat para sa Washington Post, napakahirap hulaan kung saan patutungo ang mga pabago-bagong pasya ni Trump dahil kilala siya sa mabilis na pagbabago ng kanyang pananaw. Habang pinaiigting niya ang pressure militar sa Iran sa pamamagitan ng muling pagharang sa mga daungan, ipinahayag pa rin ni Trump na posible pa ring makamit ang isang kasunduang magwawakas sa labanan sa gitnang silangan. Ang ganitong magkasalungat na mensahe ay nagpapakita ng kawalan ng malinaw at pangmatagalang direksyon. Ipinaliwanag ni Booth na malinaw na ayaw ni Trump na mapasok ang Estados Unidos sa isang malawakang digmaan laban sa Iran bago ang nalalapit na halalang panggitnang termino. Kapag lumala ang labanan, maaaring maging matindi ang epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Ang estratehikong reserba ng langis ng Estados Unidos ay sinasabing nasa isa sa pinakamabababang antas nito mula pa noong 1983. Ang kakulangan sa supply ng langis ay maaaring magpataas sa presyo ng gasolina, transportasyon at iba pang pangunahing bilihin na posibleng magdulot ng galit sa mga botanteng Amerikano. Sa kabilang banda, bagaman ayaw ng pamahalaan ng Iran na bombahin ang kanilang bansa, handa itong makipagsapalaran upang mapanatili ang kontrol sa Strait of Hormuz. Itinuturing ng Tehran ang mahalagang daanang ito bilang isang mabisang sandata laban sa ekonomiya ng kanluran. Nagbabala ang mga dalubhasa na maaring magbunga ang patakaran ni Trump ng isang matagalang hidwaan sa halip na tuparin ang kanyang pangakong wakasan ang mga digmaan. Sa huli, maaaring lalo pang mabaon ang Estados Unidos sa isa na namang magastos at matagal na labanan sa rehiyon. Bukod dito, ang hidwaan sa Iran ay direktang makaaapekto sa Ukraine dahil maaring unahin ng Estados Unidos ang pagpapadala ng limitadong supply ng mga misil sa gitnang silangan. Bagaman mahalaga ang pangako ni Trump na bigyan ng lisensya ang Ukraine upang gumawa ng sarili nitong mga misil na Patriot, hindi ito agarang solusyon sa kasalukuyang krisis. Halimbawa, binigyan ng katulad na lisensya ang Alemanya noong 2022, ngunit inaasahang sa 2027 pa nito magagawa ang unang misil. Napakahabang panahon nito para sa Ukraine na nangangailangan ng agarang proteksyon laban sa patuloy na pag-atake. Ayon kay Bradley Bowman mula sa Foundation for Defense of Democracies, ang paggawa ng makabagong sandata ay hindi kasindali ng pagpindot sa isang pindutan. Nangangailangan ito ng malaking puhunan, teknolohiya, bihasang manggagawa at maraming taon bago maging ganap na handa ang mga pasilidad at magamit ang mga sandata sa aktuwal na operasyon. Sinabi rin ni Jennifer Kavanagh ng Defense Priorities na maaaring gamitin ang kasunduang ito bilang dahilan upang mabawasan ang agarang pananagutan ng Estados Unidos na magpadala ng tulong militar sa Ukraine. Maaari itong maging malaking banta sa depensa ng bansa kung hindi nauunahin ang mabilis na pagpapadala ng mga kinakailangang sandata. Sa uli inaming mismo ni Trump na limitado ang supply ng mga misil na Patriot ng Estados Unidos at kailangan din ang mga ito para sa sariling seguridad ng bansa. Maaaring layunin ng kanyang hindi mahula ang estilo ng pamumuno na lituhin ang mga kalaban at magkaroon ng mas malaking kalamangan sa negosasyon. Gayunman, ayon sa mga dalubhasa, maaari rin nitong pahinain ang kredibilidad ng Estados Unidos at ang kakayahan nitong maging maaasahang katuwang sa pagpapanatili ng pandaigdigang seguridad. Dahil dito, naiiwan ang mga kaalyado nito sa gitna ng panganib ng walang malinaw na katiyakan mula sa Washington. Nakaharap ngayon si Pangulong Donald Trump sa isang napakalaking hamon sa militar matapos magdeklara ang bansang Iran ng ganap na pagsasara sa madiskarteng kipot ng Hormuz. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtiyak ng White House na mananatiling ligtas at bukas ang mahalagang rutang ito sa ilalim ng proteksyon ng Amerika, mukhang hindi naging sapat ang mga sunod-sunod na pambobomba ng Estados Unidos upang pilitin ang Iran na sumuko. Dahil dito, maaaring mapilitan si Trump na gamitin ang kaniyang mga natatagong lakard na mas mapanganib. Ayon sa mga huling ulat mula sa larangan ng digmaan, naglunsad ang US Central Command o CENTCOM ng isang malawakan at agresibong operasyon sa himpapawid na tumagal ng 7 oras noong ika-15 ng Hulyo. Ang naging pangunahing target ng pambobomba ay ang mga imbakan ng missile, base ng mga drone at mga pasilidad ng hukbong pandagat ng Iran na matatagpuan malapit sa Hormuz.
Ito ang unang pagkakataon na nagbomba ang Estados Unidos sa liwanag ng araw simula nang muling sumiklab ang kaguluhan na sinundan pa ng isa pang pag-atake na tumagal ng 70 minuto makalipas ang ilang oras. Sa kabila ng matinding pinsalang dulot ng pambobomba ng Amerika, nananatiling matatag at hindi natitinag ang pamahalaan ng Iran. Opisyal na idineklara ng Tehran ang pagsasara ng kipot ng Hormuz at naglabas ng matinding babala na ang anumang barkong komersyal na gagamit ng timog na ruta na binalangkas ng US sa loob ng teritoryo ng Oman ay haharap sa mapanganib na kahihinatnan. Iginiit ng Iran na ang lahat ng sasakyang pandagat ay dumaan sa hilagang ruta na nasa ilalim ng jurisdiksyon at mahigpit na kontrol ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa isang pampublikong pahayag, binigyang diin ni Brigadier General Mohammad Akraminia, ang opisyal na tagapagsalita ng militar ng Iran, na ang tanging paraan upang muling maging normal ang sitwasyon sa Hormuz ay ang pagrespeto ng Amerika sa mga karapatan ng Iran at ang ganap na pagsunod sa kasunduan sa Islamabad Memorandum. Babala niya, hindi kailanman tatanggapin ng Tehran ang anumang solusyon na ipipilit sa pamamagitan ng dahas ng militar. Sinabi pa niya na ang pagtatatag ng US ng sarili nitong ruta sa timog ay isang malinaw na paglabag sa mga naunang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, pinararatangan ng Pentagon ang Iran sa patuloy na pagpapalakas ng mga pag-atake gamit ang mga cruise missile at sopistikadong drone laban sa mga dayuhang komersyal na barko na naglalayag malapit sa karagatan ng Oman. Ang mga pag-atake na ito ay nagdulot na ng pagkamatay, malubhang pinsala at pagkawala ng ilang mga tripulante sa mga nakalipas na araw. Dahil dito, ang takot sa karagatan ay umabot na sa pinakamataas na antas na nagpapakita na ang Iran ay determinadong gamitin ang lahat ng kanilang puwersa upang mapanatili ang kontrol sa estratehikong daanang ito ng pandaigdigang kalakalan. Dahil sa patuloy na labanan sa himpapawid at karagatan, halos tuluyan ng naparalisang operasyon sa timog na ruta ng Kipot na nagpapakita na nabigo ang mga naunang plano ni Pangulong Trump. Noong ika-14 ng Hulyo, 21 barko lamang ang naitalang dumaan sa Hormuz at walang kahit isa sa mga ito ang naglakas loob na gumamit ng rutang timog na pinoprotektahan ng US Navy. 16 na barko ang pumili sa rutang hilaga sa ilalim ng kontrol ng Iran, habang ang iba naman ay nag-iba ng direksyon o kaya ay pinatay ang kanilang mga navigation transmitter upang makaiwas sa gulo. Sa gitna ng lumalalang krisis, patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa radyo ang hukbong pandagat ng Estados Unidos sa mga barkong nakatambak malapit sa Hormuz na sinasabing handa silang ipagtanggol ang kalayaan sa paglalayag at protektahan ang legal na kalakalan sa ilalim ng batas internasyonal. Subalit ang mga tripulante ng barko na pagod na sa takot sa mga missile at drone ay nagpahayag ng matinding pagdududa sa kakayahan ng Amerika. Isang kapitan ng barko ang sumagot pa sa radyo ng "Tigpilan niyo kami" na nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa mga pangako ng militar ng US. Ayon sa pinakahuling datos mula sa ahensya ng pagsubaybay sa mga barko na Kepler, noong ika-15 ng Hulyo, tuluyan nang nahinto ang paggalaw ng mga cargo ship sa kipot ng Hormuz because sa matinding takot sa digmaan. Ang katotohanan ito ay nagpapatunay sa babala ng mga eksperto na ang mga airstrike lamang ay hindi sapat upang buksan ang kipot. Upang maibalik ang kumpiyansa ng mga kumpanya ng barko, maaaring mapilitan ng Washington na gumawa ng mas mapanganib na hakbang tulad ng pagpapadala ng malalaking escort fleet o kaya naman ay isang direktang operasyong militar sa lupa ng Iran. Ang estratehikong suliranin na kinakaharap ngayon ni Pangulong Trump ay nangangailangan ng mas maraming sundalo at kagamitang pandigma na kasalukuyang wala sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ayon kay Danny Citrinowicz, ang dating pinuno ng pananaliksik sa Iran ng Israel Defense Intelligence, hindi makakamit ni Trump ang kaniyang mga layunin gamit lamang ang kasalukuyang puwersa ng US Navy. Ipinaliwanag niya na kung talagang nais ng Estados Unidos na kontrolin ang kipot ng Hormuz, ang tanging lohikal ngunit napakadelikadong paraan na natitira ay ang tuluyang pagsakop sa baybayin nito sa pamamagitan ng lupa. Idinagdag pa ni Citrinowicz na dahil sa pagkabigo ng lahat ng diplomatikong hakbang, napakaliit na ng mga opsyon na natitira para kay Trump upang basagin ang kasalukuyang deadlock sa Hormuz. Bagamat nagawa ng US Navy na palubugin ang ilang malalaking barkong pandigma ng Iran sa mga nakaraang engkwentro, napanatili pa rin ng Tehran ang kanilang malaking arsenal ng mga mobile missile, drone at mga speedboat na ginagamit sa mabilisang pag-atake. Ang mga kagamitang ito ay sapat na upang takutin at pigilan ang anumang komersyal na barko na dumaan ng ligtas sa kipot ng walang pahintulot.
Suriin natin ang unang posibleng opsyon ni Trump, ang paglulunsad ng isang malawakang operasyon ng pag-escort sa mga barkong komersyal. Noong mga buwan ng Mayo at Hunyo, nagkaroon ng limitadong tagumpay ang US Navy sa pamamagitan ng paggabay sa mga barko sa baybayin ng Oman gamit ang mga fighter jet at helicopter upang harangin ang mga drone ng Iran. Gayunpaman, napakamahal ng operasyong ito at nangangailangan ng permanenteng presensya ng militar dahil sa napakaikling oras ng reaksyon. Dahil sa kipot na may lapad lamang na ilang kilometro ang mga missile ng Iran ay tatama sa loob ng ilang segundo. Napakataas din ang panganib para sa mga kagamitang militar ng Amerika na nagpapatrolya sa mapanganib na lugar na ito. Noong ikawalo ng Hunyo, isang Apache helicopter ng US ang binaril at pinalubog ng Iran na nagpuwersa sa Pentagon na maglunsad ng isang delikadong rescue mission para sa mga piloto nito. Hanggang noong ikasiyam ng Hunyo, hindi bababa sa 57 sasakyang panghimpapawid ng US ang nawasak o napinsala sa labanang ito. Bukod dito, ang pagbagsak ng isang MH-60S Seahawk helicopter sa Arab Sea ay lalo pang nagpataas sa pangamba ng mga eksperto sa militar ng Estados Unidos. Ang pangalawang opsyon na itinuturing na pinaka-ekstremong hakbang ni Trump ay ang paglulunsad ng isang malawakang operasyon sa lupa upang sakupin ang mababatong baybayin ng Iran. Ang mga burol at kuweba malapit sa Hormuz ay ginagamit ng Iran upang itago ang kanilang mga speedboat at mobile missile launchers mula sa paningin ng mga satellite ng US. Upang sirain ang mga ito, kakailanganin ng US ng libo-libong sundalo sa isang mahabang labanan sa lupain na hindi pamilyar sa kanila, kung saan ang mga tropang Amerikano ay madaling ma-ambush ng daan-daang libong sundalo ng IRGC ng Iran. Ang huling opsyon ay ang pagpapalawak ng saklaw ng mga airstrike upang isama ang mga infrastruktura ng kuryente at transportasyon sa loob mismo ng Iran. Bagamat madalas itong ibanta ni Trump, nag-aalinlangan ang mga eksperto tulad ni Dina Esfandiary ng Bloomberg Economics sa pagiging epektibo nito. Sa kabila ng higit 20,000 pambobomba ng US simula noong Pebrero, hindi pa rin sumusuko ang Iran. Kung palalawakin ng US ang target, maaaring gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng mga kakampi ng US sa buong rehiyon ng Gulpo ng Persia. Sa huli, naniniwala ang mga analista tulad ni Sanam Vakil ng Chatham House na ang kasalukuyang tensyon, gayunpaman ang ganitong uri ng laro ng militar ay napakadelikado at maaaring humantong sa isang hindi sinasadyang digmaan kung walang sino man sa dalawang bansa ang handang umatras.